TRCF at isang pasasalamat po na ang taong ito ay binigyan tayo ng blessings at patuloy na pinagpapala ng Panginoon. So, kung handa na pong lahat, tayo po ay manalangin. Let's bow down our head, close our eyes in prayer. Hallelujah, hallelujah. We glorify the name of God. Hallelujah. Panginoon, patuloy, Panginoon, na kayo po ay pinupuri, pinapasalamatan ng God. Sa mga oras pong ito, kayo lamang yung aming madakila, kayo lamang yung aming mapapurihan, O God. Salamat, salamat, Panginoon, sa privilege na kami po ay makapanalangin, makadulog po sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga oras pong ito, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang po namin, Panginoon. Panginoon, sa mga oras pong ito, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa pagpapatawad mo. Salamat sa banal na dugo ni Jesus upang kami po ay maging malinis, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sabi mo nga po sa iyong salita, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness, O God. Maraming salamat, Panginoon, at nilinis mo na po ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Sa mga oras pong ito, Panginoon, kayo lamang yung aming pinupuri, kayo lamang yung aming dinadakila, O God. Sa mga oras pong ito, Panginoon, kayo lamang ang patuloy na ma-bless sa bawat isa, Panginoon, sa mga gagawin po namin, Panginoon, sa magsimula, Panginoon, sa praise and worship, O God, sa magsasalita ng iyong mga salita, Panginoon, patuloy na tubi mo po ito sa aming puso at isipan, O God. Sa bawat isa na nakikinig, nanonood, Panginoon, kayo lamang yung aming ma-praise, kayo lamang yung aming mapapurihan, O God. Salamat, Panginoon, sa mga oras po ito. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Panginoon. Kayo po, Panginoon, magpala, Panginoon. I-bless mo po ang mga simbahan, Panginoon, na kayo lamang na tinataas, Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. At alam mo po, Panginoon, ang nangyayari sa buong mundo, Panginoon. Kayo lamang, Panginoon, ang in control of everything, O God. Maraming salamat po, Panginoon. At sa bawat mga nilalang mo, Panginoon, isa kami sa mga pinili mo, pinagkalooban mo upang kami po ay makapagpurit, makapagpasalamat po sa inyo, O God. Salamat, Panginoon, sa mga oras pong ito, kayo lamang yung aming dinadakila, kayo lamang yung aming pinaparangalan, O God. Bless your word, O God. Bless us, O God. Thank you, Father God, this we ask in praise. In Jesus' name, amen. Amen. Amen! Praise the Lord! Happy anniversary po! Happy anniversary! Purihin po ang Panginoon. Lahat po tayo magpuri sa Panginoon. Amen! Focus our eyes unto the Lord, to our Jesus. Amen! Praise God! What about you, Lord? Hallelujah!
Amen.
God. Salamat, Panginoon. Noon hanggang ngayon, hindi po kayo nagbabago, God. Same yesterday, today, and forever, Lord God. Promise niyo po yan, Panginoon. Hebrews 13:8. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po namin kayong sasambahin. Patuloy po namin kayong aawitan, Panginoon. Itataas ang ngalan mo, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka.
Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Pwede na po tayong maupo muna. Happy Worship Day and Happy Anniversary po sa bawat isa. Ayan. Meron po bang ito lahat? Lahat po ba may mga yung nandun? Kailangan pong ma-settle natin. Kailangan maging komportable po ang bawat isa. Lalo na tayo po ay makikinig ng kanyang mga salita. Ayan. Nakatayo ay nakaupo na po ba? Ayan. Ayan. May children ministry po sa taas. Ito yung mga children. Meron po tayong mga teachers doon. Sige po, kung ready na po ang lahat, magsitayo po muna tayo. Ayaw niyo maniwala. Magsitayo po tayo. Ayan. So, kung naka-ready na po, ayan. Okay po, tawagin po natin si Pastora Sinya Angeles. Pwede na po po. Maraming salamat. Praise the Lord. Now and forever. Praise the Lord. Now and forever. Now and forever. Praise the Lord. Amen. Nakarating po tayo sa 48th anniversary ng church. With flying colors from God. Maraming ginawa ang Panginoon sa buhay natin na hindi natin basta makakalimutan. Because God is good all the time in our lives. Amen. Lagi siyang nagmamahal sa atin. Ano man ang mga pangangailangan natin, kung taimtim natin sasabihin sa Kanya, He will answer every one of us. Sasagot ang Panginoon. Nakarating tayo sa 48 years. But 42 years was spent in this place. Yung another 6 years ay in-spent through Bible studies from different places. Katulad ng sa Balik-Balik, sa Central Market, sa PB Dionisio, and sa Damayan Elementary School. All these things happen para makita natin in the end kung ano ang outcome ng ginawa from the very small Bible studies
outcome tayo ngayon ang naririto. We have to give praise and thanks to the God. Dahil siya ang pinakamabuti. My title is, It is Finished. From the book of John, chapter 19, verse 30. Sabi po doon, it is finished. The book of Mark, the book of Matthew and Luke, hindi po binanggit yung it is finished. It is only in the book of John. Sineselebrate natin, sabi nga, Easter Sunday, pero all the days of our life is God's day. It is the Lord's day. All those days in our lives. Mula pa noon hanggang ngayon, ang Diyos ang nag-guide sa atin para makarating tayo sa kapanahon na meron tayo ngayon. Welcome po sa mga dating kasama na narito ngayon. Maraming salamat sa mga presensya ng mga kapatid na kasama natin ngayon. Although, maraming pinagdaanan, maraming paraon ang ginawa ng Panginoon na dumating ang pagkakataon ng blessing. This is a blessing na nagkakaiwalay-walay tayo so that the Word of God will prosper to your places, kung saan lugar. Tinawag tayo, hindi tayo nagtatampo dahil nawala sila, but God has something better for each and every one of us. Kaya nawalay sila to start a new beginning. Marami sa mga wala na dito at hindi natin kasama, marami nang nakapag-start ng mga bagong churches. But this is still their mother church. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga ginawa niya sa ating buhay. Pero ang message natin sabi, it is finished. Hallelujah. Entertaining the thoughts of quitting. Quitting. Nagkukwit tayo. Gusto na natin nga. Praise the Lord. Gusto natin nga lumayo or umalis sa dati natin kinalalagyan. Mag-quit tayo sa assignment na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Maraming klase ng quitting. Maraming pinakita sa atin ng Panginoon. Halimbawa, si Manny Pacquiao, isang mahirap na tao during his time. Pero sabi niya, ayoko na ng kahirapan. Gusto ko na ng kaginhawahan. Luluwas ako sa Maynila with nobody there to come to go. Pero lumuwas siya ng Maynila, humanap ng sponsor. At pagkatapos, nag-train siya, natuto, nagtipid ng pagkain, hindi makita ang magulang, nagtiis, the outcome. Nakita natin ang outcome sa panahon ngayon. Natuto. Natututo tayo sa mga maliliit na bagay. Mag-uumpisa tayo sa maliit na bagay, ang Diyos ang nagpapalago, hindi ang tao. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan to carry on. Sabi ganon, quitting, no. Hindi natin tinitingnan yon. Sabi natin, si Manny Pacquiao nagtagumpay. Nakita natin ang mga larangan ng kanyang na outcome sa buhay niya, nag-improve, yumaman, nagamit ng Panginoon ang karamihan sa kanyang kayamanan, pero still going on. Ang tao ay nagsisimula sa maliit na bagay. Hallelujah. Halimbawa, meron kang business. Why some of your customer quit? Bakit? 1% namatay na. 2% nagkaroon ng ibang kaibigan na merong product na kamukha ng sayo. No? Maraming pagkakataon ng ganyan. Product dissatisfaction. Hindi na satisfied sa product mo. No? And the most important thing, hallelujah, 68% of those who quit because of an attitude of indifference among or toward them or some employees among them. Attitude, yung ugali. Kumisan sa isang kumpanya, mayroong mga favoritism,
Paano yung hindi? Sa pamamagitan ng nag-i-expect ka na ikaw ang mapopromote, marunong ka, naayos mong lahat ng trabaho mo, but then, hindi ikaw ang na-promote. Di ba masakit kung minsan? Nag-i-expect ka pero hindi nangyari ang bagay na yun. Because of what we call ugali, attitude. Attitude. Our attitude is the only difference between success and failure. Nagtatagumpay tayo at nababagsak tayo because of our attitude. Attitude, hindi mo nakikita yon. It is hidden in you, but the result is the outcome. Hindi mo nakikita, halimbawa, nasa department store ka, pumipili ka ng sapatos, 4 na yung pinagpipilian mo, wala ka pa rin mapili. Yung medyo sales girl, sales lady, hindi mo nakikita yung kalooban niya, pero nakikita mo sa action niya. Diba, 10 klase na ng sapatos ang inilabas para sa'yo, pero wala ka pa rin napipili. Anong pakiramdam ng sales lady na labas ang labas ng mga shoes, tapos wala kang nagustuhan kahit isa? Diba? Pero ng konting pouting, attitude is very important. Attitude is the inward feeling expressed by your behavior. That is a sum total. Hindi nakikita yan sa kalooban mo. Pero nakikita sa action mo. This is your ugali. Kung wala nakakakita sa'yo, sino ka? Sometimes yung ugali natin, nakikita, dahil walang nakakakita sa'yo, lumalabas ang tunay na ugali ng tao. Pero sometimes, sabi natin, nawawala ang isang empleyado sa kanyang trabaho because of the attitude of another employees. Nai-influensyahan sila ng ibang mga empleyado. Halimbawa, merong isang bata na mahirap lang, na ang damit niya kupasin na, at nag-aaral sa isang school, tinitignan siya pababa ng mga kaklase niya. Si Napoleon ito, isang bata. Dahil nakikita niyang lahat ng mga bata ay parang pinanditirihan siya, pinagtatawanan siya, dahil mahirap lang siya, yung damit niya kupasin pa. Ang ginawa ng batang ito, mag-aaral ako mabuti. Dito ko itutuon ang sarili ko sa pagbabasa ng mga books, sa mga binibigay na assignment ng teacher natin. After several weeks, nakikita ng mga bata, laging yun ang nakakasagot ng mga question ng teachers. Nakita ng mga bata na nag-i-improve ang kanyang mga grades kapag ina-announce ng teacher. Ito ang naging dahilan para maging kaibigan siya ng mga ibang kaklase niya. Hindi siya nag-quit. Yung ibang mga bata, ayok na pumasok kasi binubuli ako kasi ganito. No. Stop quitting. Go another mile. Kaya nga, sa buhay natin, lahat tayo merong goal. Meron tayong inaasam na magagawa natin sa darating na kapanahunan. Lahat tayo merong plano sa buhay natin. Kung ano ang gusto natin gawin sa mga darating na kapanahunan ng buhay natin. Don't ever quit. Dahil hindi yan ang para sa atin. Ang isang seed, no? Na ipinunla mo sa lupa. Ang bining ito ay magpipilit, even you have planted in a very hard soil, maraming stones, mahihirapan siyang tumubo doon. Pero pag ang bining ito ay nagpumilit na makalabas, maalis yung mga balat ng seed at umusbong ang maliit na dahon, nag-try siya ng best niya. Ganyan ang buhay ng tao. Ganyan ang buhay ng tao. Pag susumikap, no turning back. Kailangan ipagpatuloy natin kung ano na nasimula natin sa buhay. Kasi kung minsan ang daming elements dito sa ibabaw ng lupa para ma-discourage ka. Ang daming paraan para ma-discourage ka. Maski yung mga kasama mo sometimes
They will be the one to give you discouragement. Pero magpatuloy lang. Magpatuloy lang tayo dahil ang buhay ay pakikipagdigma sa mundong ito. Hallelujah. Meron ka bang pangarap? Katulad ng binhi na kailangan lumabas doon sa pinagtaniman mo to prove na kaya niya. Kaya niyang lumabas kahit na maraming bato, kahit na pinakamatigas yung lupa, magpipilit pa rin yung binhi na yan na mag-struggle para makalabas siya at tumubo siya. Ikaw yun. Pakisabi sa katabi mo, ikaw yun. Yes. We have to try our best all the time in our lives. Na kailangan pakita natin, Lord, nandito ako for a purpose. Binigyan mo ng purpose ang buhay ko kung bakit nandito ako. Lahat ng tao may purpose sa mundong ito. Binigyan tayo ng purpose. Na kailangan gamitin natin ang talento na ibinigay sa atin ng Panginoon for a purpose. Hindi lahat ng purpose na binigay sa iyo ay para sa iyo lang. Balance ito. May para sa iyo, may para sa Panginoon, may para sa pamilya mo, may para sa anak mo, para sa lahat. God has given us a balanced life. Hindi lahat ng oras ay para sa iyo. Kaya, kung may pangarap ka, magpatuloy ka lang. Magpatuloy ka lang. Do not quit. Katulad ng isang boxer, habang lumalaban ito at nasusugatan, lalong tumatapang ito. Lalo siyang nagiging matibay. At kahit na natatalo siya, marami na siyang suntok na natanggap, hindi siya magkukwit. Hihintayin niyang matapos ang boxing. Pero hindi siya nag-quit. This is life. Do not quit. Pagpatuloy natin kung ano yung simulan sa atin ng Panginoon. Sabi natin, ang boxer nagpapatuloy. Hindi siya pwedeng, ay, suko na ako dahil ang laki ng kalaban niya. Makakatakbo ba siya? Mahihiya siya. Kailangang tapusin mo ang laban. Hallelujah. But still, remain in there. Hang in there. Remain until it is finished. Sabi natin, few of us do that. Marami sa atin ang sumusuko. Maraming tao ang nag-umpisa pa lang, nabibigatan na sa trabaho, surrender na, suko na. Diba, meron kang ginagawa, kalahati pa lang yung ginagawa mo, ayaw mo na. Tinapos mo na. Bumili ka ng paborito mong libro na napakaganda, ilang pages pa lang, tinabi mo na. Or, nag-umpisa kang gumawa ng letter, inumpisahan mo lang, hindi mo tinapos. Meron kang planong gawin para makapaglingkod sa Panginoon, nag-uumpisa ka pa lang, ayoko na, mahirap pala. Marami tayong ginagawa na hindi natatapos. Dahil gusto natin huwag tapusin ang mga bagay na ito. Hallelujah. Lumamig na ba ang pananampalataya mo at gusto mong mag-give up? Ano yung lumamig na? Lumamig na to the point na kahit Sunday magtatrabaho ka. Binigyan ka na ng 7 days ng Panginoon, yung isa para sa Kanya. But still, you want, gamitin mo pa rin yung isang para sa Kanya. Ay kasi, 3 doble yung susweldoin ko. Sometimes, may trial na ibinibigay ang Panginoon sa atin. Kaya ba natin siyang ipagpalit? Kaya ba natin ibigay sa Kanya yung time na mo na para sa Kanya ay ibibigay mo pa sa iba? Do not quit. Kaya, meron bang pag-aasawahan na hindi na nagkikibuan para wala nang pakialam sa isa't isa? Bakit? Bakit meron ganon? Sino gumagawa ng ganon? Hallelujah. Meron ka bang gustong i-evangelize para makakilala sa Panginoon? Pero nung sinabi sa iyo, huwag ngayon, huminto ka na,
Yung quit. But I want to encourage you. Remember that Jesus' determination on the cross. Jesus didn't quit. Hindi kanya iniwanan for your salvation. Hindi nagbigay ang Panginoon ng paraan para iwanan ka or mag-quit para iligtas ang sambayanan, ang sangkatauhan. But don't think for a minute that He was not tempted to do so. Huwag mong isipin na kahit na isang segundo kung hindi niya naisip ang mag-quit para sa'yo. It is Jesus Christ who died and was buried and rose again so that you and me, the cross is the answer. Ang cross ang katugunan. Watch Him winds of pain. Habang naririnig niya yung kanyang mga disipulo during the Last Supper na nagtatalo, nag-aaway. Makikita mo ang kalungkutan niya nang umiyak siya at nakaupo habang tinitingnan ang pinaglibingan kay Lazaro. Mabigat ang mga pinagdaanan niya. Ang lungkot na nadarama niya. And one more thing, during the agony in the garden, nung sakmali niya ang lupa ng pagkadiin-diin, Father, these two shall pass, but your will be done in me. Gano'ng kasakit ang naramdaman mo nang mamatay siya sa bundok ng Kalbaryo para sa iyo, para sa ating lahat. Hindi niya ininda ang lahat. Pero, binigay niya ang kanyang sarili. Did he ever want to quit? Look at Matthew 26 verse 39. Matthew 26 verse 39. When Jesus therefore had received the vinegar, He said, "It is finished." He bowed. And He went a little farther and fell on His face and prayed, saying, "O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as Thou wilt." Ito ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. We want to quit. Yes, kahit na isang segundo. This too shall pass. Pero ang kalooban mo pa rin, Ama, ang masunod sa buhay ko, hindi yung sa akin. Hallelujah. Because these words, that is why these words are so splendid, brilliant, magnificent, famous word. It is finished. Did he not give up? It is finished. He started well and finished well. His words were splendid. We must stop and listen. Can you imagine the cry from the cross? May isip mo ba kung paano yung dinanas niya sa bundok ng Kalbaryo para sa iyo? The sky is dark. Madilim ang kapanahunan. Yung dalawang magnanakaw na nasa kanyang dalawang tagiliran ay dumadaig. They are moaning. The jeering crowds' mouths are silent. Kanina, misigaw sila, patayin si Kristo, mamatay si Jesus. But now, all mouths are silent. Tahimik ang lahat. Perhaps there is thunder. Maring meron dong kulog. Perhaps there is weeping. Merong mga umiiyak. Iba-iba ang nararamdaman ng mga taong nakatingin sa Kanya. There is silence. May katahimikan. May humihibig. May umiiyak.
Ang lahat ng mga bibig na kanina ay sumisigaw ngayon, ang lahat ay tahimik. And Jesus drove in a deep breath. Pero mo, nakapakong ganon. Lahat ng mga internal organs niya bagsak. At ang humahawak lamang ay ang paa niya na nakapakong pa rin. He throws his strength para makahinga siya. Huminga siya ng napakalakas na mahuhugot niya sa katauhan niya para lumabas ang boses niya. Pero mo, lahat ng internal organs mo bagsak doon sa katawan mo, puso mo, lahat ng katawan mo. Pinilit niyang hugutin sa pamamagitan ng kanyang paa the last breath that he could give. And he shouted, "It is finished." What was finished? Anong natapos niya? Bakit sinabi niya, "It is finished"? It is the long plan of redeeming man was finished. Yung matagal na pagpaplano na magkaroon ng kaligtasan ang buong mundo ay natapos. He died for the whole world, but not the whole world receive Him as Lord and Savior of their lives. Hindi lahat ng tao. Kaya hanggang ngayon, ito pa rin ang hinihingi ng Panginoon na magampanan natin habang nandito pa rin tayo sa mundo. The message of God was finished. The task of relating and training ambassador was finished. Tinapos niya na matapos ang mga disipulo sa lahat ng mga tinuturo niya, yun ang natapos niya. The sting of death has been removed. Tapos na ang kamandag ng kamatayan. It is all over. Tapos na ang lahat ng kanyang pagdurusa. Tinapos niya ang lahat ng ito sa bundok ng Kalbaryo. Ano yun? A cry of repeat? No. This is not a cry of despair. It is a cry of completion. A cry of victory. A cry of fulfillment. Even a cry of relief. Ito ang mga tinapos niya para sa iyo, para sa ating lahat. Yan ang ginawa ng Panginoong Jesus. Now, are you quitting? Sumusuko ka na ba sa trabaho ang binigay ng Panginoon sa iyo? Please do not. Are you discouraged? Are you a discouraged parents? Discouraged ka ba bilang isang magulang dahil ang mga anak mo pinoproblema mo? Give them another try. Give them another try. Just hang in there. Are you worried of doing good? Sawa ka na bang gumawa ng mabuti? Try again. Try again. Do not quit. Are you planning to look for another job? Go to it again. Bumalik ka. No communication in your marriage? Give it another try. Give it another shot. Can you not stop temptation? Receive the forgiveness that has come from God. Dumarating yung mga problemang ganyan. Dumarating maraming problema sa buhay ng tao. And these are trials. Trials, pagsubok na dumarating sa buhay ng tao na hindi mo maiiwasan. And more, and more, and more. Sawa na sa paglilingkod, sa pamilya, sa anak, sa Diyos, sawa ka na bang maglingkod? Kaya binibigay mo na pati yung linggo mo para sa sarili mo. Do not quit. Have another try. Pag-isipan natin, remember, a finisher is not one without wound or weariness. He is like a boxer, maraming peklat, maraming suntok na tinanggap. Maraming peklat na ginawa sa kanya sa pamamagitan ng mga sugat na naranasan niya. Yun ang boxer. Sabi nga ni Mother Teresa, God didn't call us to be successful.
just to be faithful. Yan ang sinabi ni Mother Teresa. Tinawag ka, hindi para nga laging magtagumpay, kundi makita sa iyo ang katapatan ng paglilingkod sa Panginoon. Doon tayo tinawag ng Panginoon. Hindi niya tinawag para magtagumpay ka, lagi, gano'n, no. Tinawag ka para maging matapat ka, faithful. Faithfulness is the name of the game. The fighter is like our master, is fierce, all full of pain. Maraming dinanas na sakit sa katawan, sakit ng loob. He like Paul may even be bound and beaten, but he remains. Tinanggap niya ang lahat ng pasakit. The land of promise, says Jesus, await for those who endure. Ang lupang pangako ay para doon sa mga, what is endure in Tagalog? Sa mga nagtitiis. Yon ay para sa lahat ng mga nagtitiis. Ano man ang mga pinagdadaanan dito sa ibabaw ng lupa, may kahalong pagtitiis. It is not just for those who made victory lap. The land of promise is for those who simply remain to the end. Ano man mga pagsubok, lalampasan mo rin ang lahat ng ito. Just hang in there. Hintayin mo ang pagpapala ng Panginoon na darating sa iyo. Because God is good all the time in our lives. Hallelujah. The promise is for those who simply remain to the end. Let us endure. Galatians 6:9-10. The book of Galatians chapter 6:9-10. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Yan ang sinasabi sa atin. And 2 Timothy 4:7-9. 2 Timothy 4:7-9. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, but to all them also that love his appearing. Do thy diligence to come surely unto me. And then James 1:12. James 1:12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. We have to thank the Lord of this message that He has given us, not to quit. Most of all, I thank Apostle Paul. I thank Apostle James. But most of all, thank you, Lord Jesus, for teaching us to remain, to endure, and in the end, to finish the race you have set before us. In Jesus' name, amen. So, the church is the way of salvation as they lead people to Christ. But church is not the source of salvation. It is Christ. God bless us all. We now go to the second part, the State of the Church address. Sabi natin, 40 years ago, St. Paul the Apostolate, now the Risen Christ Fellowship, was born in number 67 Morato Street, San Francisco del Monte, Quezon City. This is the place where we are now. But 6 years have been spent outside this jurisdiction
Sabi natin, we go some places for Bible studies, sa balik-balik, sa Central Market, sa PB, Dionisio, nagrenta tayo ng mga places, and then the last one is in San Francisco del Monte Elementary School. Yan ang mga pinanggalingan natin. Maraming ginawa ang Panginoon sa buhay natin. Sa lahat ng mga bago na ngayon pa lang maririnig ang SOCA or the Church of the State of the Church address, sabi natin, this church was built out of love. Nagawa ang church na ito dahil sa mga nagmamahal ng mga manggagawa during those time. Sabi natin, may nagdadala ng kilo-kilong pako para magamit, ilang piraso ng plywood para magamit, daang-daang hollow blocks para magamit. And Dr. Santos was the one na yung tinutungtungan ninyong marble, si Dr. Santos together with some workers ang namulot sa mga marble na yan. Pag bibili ka, pag isang truck ang binili mo, pulutin mo ng lahat ang makakaya mo, libre yun. And the group took advantage na makuha mga libre, mga tinutungtungan natin ngayon. Sabi natin, ginawa itong church na ito out of love. Sa pamamagitan ng pagmamahalan. During those times, nobody knows the word excuse. Wala nang sasabing, excuse me, hindi ako makakaten. Wala. That was during those times sa makikita mo. We go together. Walang naiiwan, kahit na paano lang, basta makapaglingkod sa Panginoon. We do fasting and prayer. We do overnight prayer. But so many prayers, and the Lord answered our prayer. And this church was built. For us, this church, we know that this is the most beautiful church. Para sa amin, para sa atin, na mga anak ng Diyos na tinawag dito. All of them has gone before us. But the legacy that was given, that was left behind was by those brothers and sisters, including Dr. Santos, who is the founder of this church. He was 90 years old when he died. Yung legacy na iniwan ay kailangang magpatuloy. There are 4 pastors in this church during that time. Brother Danilo Macaso, Sister Erenea Macaso, Pastor Lerka Tanghal, Pastor Hilda Lastas, and Pastor Fortunato Mangan. Yan po mga pastor dito during that time. We go together. We love each other very much. Pag sinabi ni Doktor na we're going to have an overnight prayer, all of us must come. Wala pong pinipili. We do not know the word excuse me. Because all of us will go. Parang isang barikada na hindi pwedeng maiwanan ang isa. Yan ang legacy na iniwan. But the baton was transferred to me. Nung matransfer po yan sa akin, I do not know. Because I did not study anything about this ministry. I'm just doing the errand kung saan ako pupunta, kung saan ako utusan ni Dr. Santos. I followed and followed and followed. Natuto ako. I thank God because hindi ko kayang gawin. Without the presence of God in my life, I will not emerge to the point where I am now. Sa kabutihan ng Panginoon, nakapagpatuloy tayo. Not all the days are fruitful. There may be some problem because kailangan maharap natin ang mga problem. Wala naman perfectong walang problema sa mundong ito. We have to show our love and care for each and every one of us. After that, nagkaroon ako ng sakit ng 4 months after my transfer sa akin because the Lord has, Dr. Santos was sick
During that time, na-stroke siya at the age of 85. At the age of 90, siya namatay. That was in 2010. But I was ordained by Bishop Edgar Pocot and his ordaining body together with them to be recognized as one of the body of the Lord Jesus Christ. Nakapagpatuloy tayo through ups and down, but God is always there for us. Patuloy ang pagtulong niya, patuloy ang pagtuturo niya, and we emerge at this point. Marami tayong pero at this time, PCEC, Philippine Council of Evangelical Churches, urges all Christian churches to do discipleship because this is the mandate of the world. Kailangan magdisipulo na lang. Ang CCF ay nangaaya, ang kanilang plano ay 1 million soul for 10 years. Ngayon, nakaka 2 years na ang lumalagpas. That was in 2024, ng promulgate ng PCEC. Ang lahat ng Christian churches ay makapag-disciple. Gawain natin ito bilang mga kamanggagawa ng Panginoon. God, sabi natin, God is good all the time in our lives. Narito tayo bilang kamanggagawa, ang bawat isa sa atin ay may gawain para matapos ang gawain ng Panginoon. Hallelujah. Sabi natin, nung magkasakit ako, I give the mandate to Pastor Fortunato Malian to take over. At pagkatapos, nagtuloy-tuloy na tayo until such time na ganito ang mga pangyayari sa buhay natin, merong mga pagsubok. Hindi naman nawawala ang pagsubok eh. Kahit kanino, hindi nawawala ang trials. Sabi ko lang, ulitin ko, narito tayo, hindi para palaging magtagumpay, kundi para palaging matapat sa Panginoon. So, hanggang ngayon, meron tayong fasting and prayer. Ang fellowship natin is online. Meron tayong Bible study for the elders, for the young adults, for preteens and children ministry. All of them are online on their particular days. Lahat ng mga gawain natin ay pinapakita natin sa Panginoon. May mga pagsubok, meron din namang masaya. Meron din mga pagkakataon sa buhay natin na nalulungkot, pero ang Diyos nagpapasaya sa atin. Sa mga maliliit na accomplishment na nagawa natin sa Panginoon, nagdiriwang ang Panginoon. Kaya sinabi, we have to make disciples because one soul worth the whole world. Isang kaluluwa lang ay katumbas ng buong mundo. Do you know that? What does it profit a man if he gain the whole world and suffer the loss of one soul? So, atong bahan ng buong mundo. Kaya, binigay sa atin ng Panginoon ang pagtatrabahong ito because He know we can. Binigyan tayo ng talento para makapag-ambag ng gawain para sa Panginoon. Iba't iba ang mga ministry. Sa iba't ibang larangan tayo tinawag. May tinawag para mag-ibanganganta, may tinawag para sa iba't ibang kaparaanan ay magamit tayong lahat ng Panginoon. God is a good God. Napakabuti niya para sa atin. Napakabuti ng Panginoon sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na katulad dito na makarating tayo sa 48 years. Dr. Santos was called by God to build this church. Siya ang binigyan ng dream or ng goal na matayo ang church na ito. Hallelujah. So para sa atin nga, this is the most beautiful church na nagawa sa kapanahunan noon. Wala kaming pinagmulan, wala kaming pera during that time. But ang marami sa amin ay ang panalangin. Ang marami sa amin ay paglapit sa Panginoon. Na unti-unti,
dumating ang pagkakataon. Ito, Damayan Elementary School ito, kasama ng Damayan Elementary School. Pati ang lote dyan sa kapila. Pero unti-unti, if you remember Pastor Costes, may nakakaalala ba kay Pastor Costes? Yung nagdadala sa atin ng mga tracts na libre, kukunin niya sa post office, pasan-pasan niya sa sako-sakong tracts yun para ibigay sa atin dito. Pastor Costes, when he know that this lot is for sale, kumuha ng pala, tinawag ang ilang manggagawa, pati si Dr. Santos. Hinukay niya ng konti ang pala at ipinalalangin ito. God answers prayer. Pag tumawag tayo sa Kanya, call unto me as He said in Jeremiah. Call unto me and I will answer you. And I will show you mighty things which you do not know. Hindi namin alam. This is the turning point. Unti-unti, slowly but surely, God is doing something in our midst. Hindi natin alam. Pero may ginagawa ang Panginoon. Sabi natin, we have online sermons, we have online Bible studies for the elders, for the young adults, and for the children ministries and the preteens. Lahat ibinigay ng Panginoon ang mga pagkakataon nito. So ngayon, last year, nag-anniversary kami ng paglilingkod sa Presinto 2, Masambong Precinct number 2, para ipanalangin at magkaroon ng kaligtasan at makilala ng mga inmates kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin. As of now, as of March 25, 2026, meron na tayong napatanggap doon na 1,485 souls. At nire-recommenda tayo ng officer doon na kung kaya pa natin ang isa pang presinto 1, yung nasa Mayon. Maybe coming months, gagawin pa rin natin ito. Uhaw na uhaw ang mga iba sa pagkilala kung sino ang Diyos na nagpapagligtas. Huwag tayong mag-quit, kung tayong ginagamit ng Panginoon para makapagbahagi. Huwag tayong sumuko. Ang pagsuko ay para sa Talunan. duwag. Talunan. Gawin natin. Pag sinusunod natin ang pangako ng Panginoon sa atin, may pagpapalang nakalaan ang Diyos. May gantimpalang nakalaan para sa ating lahat ang Panginoon. Na tayo hindi nag-iisa, as He said, go ye and preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them all the commandments I have taught you. And He said, wait, I am with you always, even unto the end of the world. Saan ka sasamahan ng Panginoon? Pag ikaw ay humayo, ang Diyos ang magpapadala sa iyo ng mga taong ipapanalangin mo upang sila ay magkaroon din ng kaligtasan ng kamukha. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Siya ang magbubukas ng bibig mo. Sabi mo, hindi ko alam hindi ko alam kung paano daw. Trust God. Nangako ang Panginoon para sa atin. Nangako ang Diyos, natutulungan tayo in whatever circumstances in our lives. Nandiyan siya para tayo ay tulungan, para maging kagamit-gamit ang talento na ibinigay niya sa iyo. Hallelujah. We have lost an avid workers in the vineyard of the Lord last January 2026. Dr. Joselito Santos, the son of Dr. Ramon Santos. Our church is alive. More alive in serving God.
Engineer Danilo Vive was ordained last year as pastor. He is a great help in running the show. Tayong lahat ng mga naririto nagtutulong-tulong para sa gawain ng Panginoon. Our mission and vision now is to love God and make Him known. Ayun po. Love God and make Him known. Ito po ay sa pamamagitan ng pagdidisipulo upang makilala kung sino ang nagbigay ng kaligtasan at sa lahat ng mga tatanggap sa Kanya ay binibigyan ng Panginoon ng pagpapala. Ang team natin para sa taong ito, come, follow me. I will make you fishers of men. Tayong lahat ay inaatasan ng Panginoon na magampanan ang gawain ito habang tayo naririto pa sa mundo. Habang tayo naririto, gawin na natin, habang tayo may kalakasan, magampanan natin ang ninanais ng Panginoon. We are in for a good purpose. Binigyan tayo ng magandang dahilan ng Panginoon para magamit tayo bilang daluyan ng kanyang mga pagpapala. Kaya sa kapanahunan ngayon, hallelujah, ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng pre-teens. For the first time in the history of the Recent Christ Fellowship, ngayon lang tayo nagkaroon ng pre-teens, before teenager. Ay nagkaroon tayo ng pagkakataon ng ministry, kasama at inangkop sa children ministry by the avid teachers headed by Ma'am Jenny Tabarcon Badokdok and her team of teachers, Sister Ma'am Marian Asuncion and Ma'am Michelle Angeles, with their avid assistants, Susan Tan and Marichu Loquinto, who give their best to serve God also in teaching children to share the Word of God. Mga bata pa sila, pero pag nakita nyo ang mga batang ito, meron ng mga nakakamemorya ng memory verse. Marami na sila, dumami na sila, kaya nagkaroon din ng extension na yung medyo may malalaki pa sa kanila ay maging pre-teens na na-develop sa kapanahon ng ito. Mabibisita nyo sila doon sa itaas. As of today, some changes have been made for the betterment of this church. Nagkaroon ng pagbabago para lalo pang umunlad ang church na ito. Maraming way ang Panginoon ang binigay sa atin na magamit ang mga kaalaman at karunungan na hindi matenggal sa ating kaalaman. Dahil sa pagsunod natin, sa paghayag natin ng magandang balita, ang sinasabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 7. John 15 verse 7. John 15 verse 7. If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Bibigay ng Panginoon ang mga pangangailangan natin sapagkat ang karunungan natin ay tanging nanggagaling lamang sa Kanya. Hallelujah. Sabi natin, we have been here in this place for 42 solid years. 42 yung pag-stay natin dito sa building na ito na nangailangan after, sabi natin na i-erect ito 1984. Ngayon, tumating ang mahabang panahon na nangailangan ng repair. Kailangan gawin. Yung bubong natin, tumutulo na. Yung mga paint natin, yung mga pintura sa taas at nangangailangan ng mga ipangangailangan, pati yung comfort room, nangangailangan ng bagong equipment. A friend from the United States opened her pocket to send us the money. Ang bubong natin ngayon, walang putol, end-to-end buo, end-to-end buo. Na-develop ang church, pwede nyo yung tignan sa itaas. Na-develop ang mga bagong equipment dun sa comfort room. Naging maayos ang lahat. Through the grace of God, gumamit siya ng tao para makarating sa atin
ang masaganang pagpapala na nagmumula lamang sa Kanya. Maring tinatanong mo, how long will you use this church to exist in this place? Hanggang kailan tayo mag-i-exist sa lugar na ito? We do not know. Only God knows. But while we are still here, abang tayo nandito, we will do the mandate of the Lord to save, to serve Him, the best of our ability, to serve Him the most. As Joshua in 24, verse 15b. Joshua chapter 24, chapter 15b. As if it seemed evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ito po ang covenant na binibigay natin sa Panginoon. Sa kapanahon ng naririto pa rin tayo, ipagpatuloy natin na makapaglingkod tayo sa Panginoon. Hallelujah. Yes, we love the Lord wholeheartedly. Yes, we will continue serving the Lord as long as we live. Maybe this is our covenant. Ito ang covenant natin na ibinibigay sa Panginoon. As long as we live, as long as we are here, we will serve the Lord. This is the mandate na kailangan natin sundin sa kapanahon ng ito. Hallelujah. As some of those members na ngayon ay meron na silang iba't ibang church, Pastor Gilbert Aringo, Pastor Arnel Valerio, Pastor Elmer Madrid, as they call themselves. Meron akong picture nito. They call themselves Digwapings during their time. They are Digwapings during their time. Meron ako ng picture nila niyan. Prayer is our connecting link. They are always still with us. We communicate. Nakakapag-usap-usap. Nakakapagkwentuhan. They are still with us. May the Lord God Almighty bless each and every one of us who heard the state of the church address. God bless us all. We love you from the bottom of our hearts. Know that the church is successful not because of tithes and beautiful buildings, but because of discipleship. Lumalago ang isang pamantayan ng Panginoon ng organisasyong katulad ito sa pamamagitan ng pagdidisipulo. Let us do our best to God. God bless us all. Today is our communion day. Manalangin po natin ang tinapay at alak. Father in heaven, we thank you for this wonderful day that we're together with you. Bless the food, bless the blood and the wine that you have prepared for us, and the bread that you have prepared for us.
that we will become worthy to receive them, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan ng hirap upang iyong tamnan. Ang buhay na walang hanggan. Sa Kalbaryo ay Pinaway ng buhay, kanin mo magbahagi. Ito ang isang pangungkapan, kanin mo mag-iisa. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink of this cup unworthily shall be guilty of the body and the blood. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many asleep. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Let us pray.
Father in heaven, we thank you for this wonderful time. Thank you for the blessing for each and every one of us that we will be able to partake. Thank you, Father. In Jesus' name, amen. For I have received of the Lord that is which I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner also he took the cup. When he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do as oft as you drink it in remembrance of me." For as often as you eat this bread and drink this cup of the Lord, you do show the Lord's death till he comes. So tayo po muna, kasi tayo. Awitin natin yung pagkat ng Diyos. Pag-ibig siyang umukaw sa aking puso at kaluluwa, at siyang nagturo sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig,
sikapin sa ating pagtungo, ipaalita sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos na siyang sumama sa bawat pusong buhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos ating Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Pagkat ang Diyos ating Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayong magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. May Diyos tayo Amen. Mari na pong magsiupo. Ayan na. Paalala po sa bawat isa. Dahil meron tayong Diyos na nagmamahal. So magtulungan tayo, mag-ibigan tayo sa bawat isa. At huwag daw nating lumutin. Okay po, ngayon po, dadako po tayo, yung mga iba nakaka-memorize na. Ito na po yung pagkakataon upang tayo ay magbigay ng ating love, tithes and offering po sa ating Panginoon. So, pag-pray natin, hawakan natin yung mga tithes and offering. Hallelujah. We glorify the name of God. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Patuloy na kayo po yung aming pinapapurihan, pinapasalamatan. Salamat sa pagmamahal niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat sa privilege, Panginoon, na ang mga salaping ito ay maging kagamit-gamit upang lumago, Panginoon, ang iyong bahay-sambahan, ang pag-evangelize, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Patuloy na maging kagamit-gamit ng mga salaping ito sa pag-disciple, O God, sa lahat, Panginoon, ng mga pagkakataon, lalo na upang ang TRCF Church, Panginoon, maging kagamit-gamit sa community na kinabibilangan po nito, Panginoon. Maraming salamat po, Ma. Lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord.
Happy anniversary, everyone! Happy anniversary! Wow! Parang kulang ng lunch. Malapit na. Joke lang po. Okay. So, tayo po sa mga announcement po natin. Every Saturday po, ginaganap po ang Young Adults. Yun po ay Bible study online po. Yun ay 8 o'clock to 9 o'clock po. Every Friday po, ginaganap din po ang mga adults, mga lola, lolo, yun po ang kanilang time. Every Friday po yun, 7:30 to 8:30 ng gabi po yun sa pamumuno ni Pastor Danilo Vive. Baka magkamali ako. Every Saturday din po ang Children Ministry online po together with preteens. Nandoon po ang mga teachers po ng mga masisipag, Sister Marian, Sister Mitch. At minsan po nandoon ako kung wala po akong very emergency na schedule po. Yan ay 5 o'clock to 6 o'clock po. Every Sunday, yung ating fellowship po. Anong oras po yun? Wow, 10 o'clock. 10 o'clock every Sunday together with FB Live po yun. Mapapanood po natin sa FB. And kung gusto nyo pong balikan, nasa YouTube din po yun, ng TRCF po. Lahat ng services natin, ina-upload po natin sa YouTube po. And every Tuesday po, meron pong mentoring with Bishop Edgar Pocot po yun. Nandoon po sila Pastor Ancinia, Pastor Danny, and sino po yung gusto pong magpa-mentor pa, doon po, pwede tayong sumali po. Every Tuesday po yun. Every Wednesday po, yung Wednesday group. Nandito po ba yung mga Wednesday group? Amen. Yun po yung pumupunta sa presinto. Ano po yun? Dos. Okay. Talagang gising na gising po. Kasi kanina sinabi ko yun ni Pastora sa soka po niya. Okay. So, meron tayong anniversary today, 48 years, yung goodness ng ating Panginoon. Ano pa po yung isang inaabangan natin na gawain ng Panginoon? Wow, water baptism. This coming April 25. Sino po kasama doon? Sino po yung iwa-water baptize po muna? Meron ba dyan? Sino po yung kasama sa church outing? Kaya diba, sobrang init na, diba? So, salamat sa Panginoon. We have reservation. 60 to 80 packs po ang reservation natin sa Raysam po. Ayan siya. Sa Bataan po, Murong Bataan po siya. So, kailangan nyo na po, next week po, kailangan mag-start na po kayo na magbayad po. And we have seminar po a week before ng ating water baptism sa lahat po na iwa-water baptize. And, paalala ko po sa inyo, ang may birthday ng April, libre po sa entrance. And, ang lahat na meron sa sakyan na may 4 na pataas, ang driver ay libre. Yan po yung usapan namin sa may-ari na Christian po sila. So, meron po tayong natagpuan na Christian na may-ari ng resort. And, excited na ba kayo? Yes! Yung iba, hindi ko pa nakikita sa listahan. Hindi po. Ngayon po, pwede kayo magpalista doon po sa inyong mga leader or sa mga kakilala niyo po na alam nyo na nagpo-coordinate po sa ating water baptism and outing. So, gutom na po ba? Opo. Nag-breakfast ba kanina? Yes! Hindi po. Ako hindi po. Pero salamat sa Panginoon. Meron pa tayong taglay na lakas. Amen ba doon? Amen! Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon po. Happy anniversary and its 48 years of goodness of our God. Thank you. Kasi hindi ko nakalimutan. Pati yung kay Malu, bigay mo kay Sister Tess, nakalimutan ko. Okay, magsindayo po muna pa. Sindayo na po tayo.
Muli po tayong umawit sa Panginoon. Hallelujah. Dito na. Praise God. Hallelujah. Amen. This is our year. Amen. Our season. Amen. Hallelujah. Praise God.
Glory to God. Purihin ang Panginoon. Napakabuti mo nga po nga, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Father in heaven, thank you so much, Lord, sa lahat ng blessing na binigay mo po sa amin. Salamat po sapagkat itong anniversary po namin ay patuloy mo nga pong ginagabayan ang bawat isa sa Lord God. Thank you so much, Lord, for our Pastora Sinya and all the leaders in this congregation, O Lord God. Napakabuti mo nga po sa amin at sa lahat ng members. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na biyayang binibigay mo sa bawat isa sa amin. Lord, alam ko po na maging sa nanunood doon sa Facebook Live, O Lord God, Lord, continue to bless them, O Lord God. Pour out your blessing to every one of us, O Lord God. Maraming po salamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Nagkakatiwala po namin sa iyo ang bawat sa even our family. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Lord God. Umupo muna tayo. Ayan, dahil celebration po, ito na po yung pinaka-exciting part ng ating anniversary, ang lunch time. Pinaka-exciting kakain.